Hello? Ako ito, maghiwalay tayo bukas. Libre ka ba? Sige. Pasensya na, medyo abala ako ngayon. Ipapatong ko muna. Excuse me, ayos ka lang ba? Huwag mong hawakan ang aming CEO. Parang familiar siya. Mahuhuli na ako. Ginang, huli na kayo. Umalis na po si Jaylee. Sinadya kong iwasan siya. Nagpapagaling ako sa probinsya. Lumang damit lang ang suot ko dahil wala akong oras magpalit. Bibili muna ako ng bagong damit bago siya makita. Shuji, sa 3 magkakasunod na buwan, hindi mo naabot ang mga target. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan mong tanggapin ang parusang lumuhod at magsampal sa sarili ng 30 beses. Hoy, ano pang hinihintay mo? Ang pagtanggi ay pagre-resign. Mark, saan galing itong mabahong pulubi? Lumabas ka. Huwag mong babuyin ang aming tindahan. Ang bibig mo ang pinakamabaho rito. Bakit hindi mo pa alisin ang sarili mong bibig rito? Hoy, ikaw. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Tuloy po kayo at magtingin ng malaya. Ako ang asikasa sa inyo. Mabait ang batang ito. Shuji, kahit na hindi mo maabot ang mga target, huwag kang umasang may mabahong pulubing tutulong sa iyong benta. Sino ang nagsabing hindi ko matutulungan siyang maabot ang target? Bawat damit sa tindahang ito, bibilhin ko lahat. Isang card na kinuha sa basurahan, magagawa mo pang ipakita yan dito. Iswipe mo nga. Tingnan natin kung gagana. Ang laman ng card ay 10 bilyong piso. 10 bilyon? Diyos ko! Ang laki naman yan! Binibini, lahat ng damit na bibilhin ko ngayon ay ibibilang sa iyong benta. Pero, para sa isang kasing talino at kagandahang tulad mo, ang pagtatrabaho rito ay talagang sayang sa iyong kakayahan. Ma'am, sa totoo lang, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi makahanap ng maayos na trabaho. May resume ka ba, anak? Meron. Sige, maghintay ka lang. Magiging management trainee ka sa Longyou Group. Sa hinaharap, magiging senior executive ka sa kumpanya. Longyou Group, kumpanyang Fortune Global 500 Executive? Ako? Anak ko, umuwi ka na at hintayin mo ang abiso. Anong nangyayari dito? Allergy lang yan. Hindi naman ako mamamatay. Hoy, Doc, bilisan mo. Lumalala ang allergy mo sa alcohol. Lumalala ang allergy mo sa alcohol. Kailangan kong ipaalam sa pamilya mo. Mahigit 1 taon na kayong kasal pero hindi ko pa nakikilala ang asawa mo. Naalala mo pa ba kung ano ang itsura niya? Hindi ko maalala. Yancy. Yancy, nag-inom ka na naman ba? Nag-inom ka na naman ba? Ipapadisplay na kita sa asawa mo. Ngayon, papuntahin ko siya rito. 1 taon na ang lumipas at hindi ko pa rin nakikilala ang asawa ng apo ko. Abala siya, walang oras. Ikaw, Lola, ano yan sa kamay mo? ay oo nga pala. Ngayon nakilala ko ang isang binibini at gusto ko siyang sumali sa kumpanya mo bilang trainee. Tingnan mo. Kahit na may connection si Lola, hindi pa nga ako nakakatapos ng kolehiyo. Paano ako makakapasok sa isang Fortune 500 na kumpanya? Hello? Sige, ako ay darating ng maaga para sa interview. Magandang umaga. Narito ako para sa interview.
Punuin mo muna itong form. Pagkatapos, dumiretso ka sa hall. Tumuloy ka hanggang dulo at kumaliwa. Unang kumanan. Nasa dulo ang conference room. Kaliwa tapos kanan. Alin nga ba ang daan? Siya yung nabangga ko kanina. Tapos na ang interviewong ito. Siya ba ang gusto ni Lola na i-hire ko? Parang hindi naman siya masyadong matalino. 5 minuto kang huli. Ako, nawala ako. Parang maze ang opisina na ito. Talagang hindi maliwanag ang pag-iisip. Ito ang form na pinapuno sa akin sa reception. Nakompleto ko na. May problema sa sistema. Paano nakakuha ng interview ang isang taong walang degree sa kolehiyo? Lumabas ka. Lumabas. Ikaw manatili ka. Ako na lang yung magi-interview sa'yo. Ang lahat lumabas. Assistant Joe. Ito ang iyong pagsubok. Uminom ka. Sabi sa resume mo, ang specialty mo ay paglalasing. Tingnan natin kung gaano kalakas ang tolerance mo. Part 1, Mao Tai 19, Section 195, Flying Mao Tai 19. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Alam mo ba ang National Banquet? Ang drinking companion ng National Banquet? Isang tao lang kaya mag-isa sa 20 mesa. Parang tubig lang. Pero ngayon, parang busog na busog ako. Anong number na ito? Isa. Pumasa ka sa interview. Sumama ka sa akin. Yung bagong interviewee. Sino ba siya? Espesyal siyang inasikaso ni Mr. Lee nang mag-private interview siya. Anong karapatan ng isang hindi nakatapos? Ng kolehiyo para makasama lang si Yancy? Manager Jiang, asikasuhin mo ang onboarding procedures niya. Pagkatapos puntahan mo ako agad sa mall. Sige. Mr. Lee? Lapad ng balikat, 39 dibdib, 88 sindili. Baywang 60 sutum. Haba ng binti 123. Si Mr. Lee ba't ay interesado sa akin? May cocktail party mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Out of office hours na yon. Kapitalistang gahaman. Nag-exploit ka na agad? Para sa akin ang mga regalo? Hindi mo na kukunin? Kung ibebenta ko to bilang second hand, kasi malaki ang kikitain ko. Gold digger. Hindi tulad ng asawa ko. Nitong nakaraang taon, 200,000 dowry lang ang kinuha niya. Hindi man lang hinawakan ng subsidiary card. Para sa diborsyong ito, dapat mas malaki ang ibayad ko sa kanya. Oo nga pala, magkaedad lang kayo ng asawa ko. Tulungan mo akong mamili ng regalo para ibigay sa asawa ko.
Magkaedad kami. CEO na ang napangasawa. Ang successful ng buhay. Sige. Magdidebosyo na kami bukas. Dalhin mo ang marriage certificate. Bukas na tayo maghihiwalay. Dalhin mo ang marriage certificate mo. Ano? So pwede mong ibigay lahat sa asawa mo pero ang asawa ko, hindi man lang ako ma-text? May asawa ka na. Tapos na ang party. Pasunduin ka ng asawa mo. Hindi na kailangan, hindi ako lalasing. Mr. Wang, matagal na tayong hindi nakita. Tagay. Ang tagal na rin. Matagal na tayong hindi nakita, Mr. Wang. Humiwa ka naman sa susunod. Hindi ba't ikaw ang pumili ng damit na to para sa akin? Hindi ko inaasahan to. Ang puti-puti mo. Ano? Wala, hintayin mo ako rito. Ikaw ba ang asawa ni Mr. Lee? Hindi, bakit? Itong si Lee Yancy palaging nagpapanggap na parang mongheng malinis ang buhay. Ang hindi inaasahan, nakikipagrelasyon din pala sa ibang babae. Sa likod ng asawa niya. Mali ang pagkakaintindi mo. Subordinate lang ako ni Mr. Lee. Naiintindihan ko, no, sa aming mga lalaki, ang mga babaeng katulad mo ay laruan lang. Ngayong gabi, kung mapapasaya mo ako, baka si Mr. Lee pa ang magbigay sa iyo ng pabuya. Lumang manyakis ka. Gusto mong itrato ang mga tao na parang laruan? Ikaw ba laruan ng iba dati? Hindi ka ba tinuran ni Yancy? Ngayon ako na ang magtuturo sa iyo ng tamang asal. Anong lakas ng loob mong hawakan ng akin? Hinahawakan mo ang mga tao ko. Bitawan mo, masakit pag-usapan natin ito. Pakawalan mo siya. Para sa akin ba ang panyo? Ano pa? Lee Yancy, huwag mong kalimutan na kailangan mo pa rin ang supply ko. Tataasan ko na ang presyo. Mga 10%, mukhang wala ka ng pakialam. Hoy, nagta-take advantage ka? Wala ka bang hiya? Lee Yancy, kung kaya mo, inumin ang lahat ng alak na ito, no, para mapasaya mo ako, bibigyan kita bills 50% diskwento sa mga susunod na bilihin. Ito ang pinakamatapang na whiskey. Kapag ininom lahat ito, maaaring ikamatay ng isang tao. Mukhang si G. Lee ay madadapa na naman sa babaeng ito. Jilly, takot ka na bang uminom? Mukhang minamaliit mo na ang maliit na halaga. Iinom ako nito. Dahil nagalit ka sa akin, ako na ang iinom nito. Hindi mo kaya iyan. Empleyado ako ni Jilly po. Ako ang iinom para sa kanya. Ano ang problema? Hayaan mo siyang uminom. Babae lang naman siya. Gaano ba ang kaya niya? Sige. Pero kung hindi mo maubos ang inumin, dapat kang magpalipas ng gabi sa akin. Kasunduan. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Umiinom pa rin? Naku po!
Ang galing! Isang babaeng bayani. Ikaw, Oras na para tuparin ang pangako mo. tapos na. Galing. Ito ang unang pagkakataon na ako'y natalo ng isang babae. Sa harap ng napakaraming CEO ng mga kaparehong kumpanya, maging panatag ka. Na talagang tutuparin ko ang aking pangako, tutuparin ang pangako. Chili, batiin mo ako sa kontrat. Paano siya naging asawa ko? Nababaliw ka ba? Malapad ang balikat, maliit ang baywang. Muskulado ang puwet. Chili. Ang ganda ng katawan mo. Lasing ka na. Hindi kita marinig, lakasan mo. Ang daldal mo. Gusto kitang halikan. May mali sa'yo, may hinalo sa inumin. Chuji, tumawag ka ng iba. Papuntahin mo rito ang asawa mo. Oh. Dapat ba akong sumundo sa'yo? Hindi na kailangan. Ang tubali kung ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi makontak. Hindi sumasagot ang asawa ko. Mukhang hindi rin maganda ang trato sa kanya ng asawa niya. Hindi na bale. Chuji, saan ka nakatira? Ihahatid kita sa bahay mo. Ang bahay ko ay dito. Ang tigas ng dibdib mo. Ang pogi mo. Dapat kaming lahat ng mga kaibigan ko ay magkaroon ng 10 katulad mo. Chuji, Ginoong Lee, nangako ako na hindi na ako aabuso sa iyo pa. Pakawalan mo ako pakiusap. hayaan kitang umabuso sa iba? Hindi pwede. Ginoong Lee, naubos na ang gamot. Hayaan mo na lang akong umalis. Kailangan mo pa ng mga gwapo? Wala na. Ang mga lalaki ay pumapabagal lang sa akin kapag hinuhugot ko ang aking espada. Paumanhin ito, Ginoong Lee. Nadumihan ko ang iyong suit. Ibabalik ko ito pagkatapos linisin.
G, kumusta ang iyong bagong trabaho na ito? Mabuti naman. Mabuti ang trato sa akin ng boss. Mabuti naman. Huwag mong pabigatin ang sarili mo. Kung hindi lang ako ang pumipigil sa'yo, maaari kang... Nanay, huwag na naman ito. Pamilya tayo. Walang ganitong bagay na pabigat. Mag-focus ka lang sa paggaling. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ang iyong anak na babae ay magaling sa paggawa ng pera. Mabuti naman. Siya nga pala, nanay nasaan ang aking katibayan ng kakasal. Katibayan ng kasal? Tingnan mo ang drawer na yon. Tingnan mo. Sige. Nanay, pupunta na ako sa trabaho ngayon. Anong ginagawa mo? Huli ka na, hindi mo ba alam? Hindi ako huli. Dumating ako sa tamang oras. Hindi ba yan ang suit ni Ginoong Lee? Eksakto. Suot ito ni Ginoong Lee kahapon mismo. Ninakaw mo ang damit ni CEO Lee? Nakakadiri. Kaya ba yakap-yakap mo ang damit niya kagabi? Hindi rin nagkakamali kayo. Nadumihan ko ang damit kaya isinauli ko. Katawa-tawa, tawagan mo ngayon si CEO Lee para patunayan ang sinasabi mo. Sige, tatawagan ko siya. Pasok. CEO Lee. Nagsumikap siya kahapon. Maghanda ka ng isa pang tasa. Hahanapin ko si Jeshu. CEO Lee, iba ang trato mo sa kanya. Huwag mong sabihing wala kang numero niya. Wala nga talaga ako. Pero ang landline ng executive office ay maaring gumana. Tatawag ako kaagad. Kapag napatunayan kong ako'y inosente, lahat kayo ay magsusorry. Kung hindi mo mapatunayan, umalis ka sa kumpanyang ito. Sana sagutin mo ang tawag, Mr. Lee. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Magkaiba ang mundo namin. Ako lang ay isa niyang kasangkapan. Hindi ko siya maabot kapag kailangan. Malinaw na si CEO Lee ay hindi sasagot sa mga tawag mo. Baka naman abala lang siya. Tapos yung damit na ito ay talagang ibinigay niya sa akin. Matigas pa rin ang ulo. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga balak mo. Makinig kang mabuti. Kahit hubaran mo ang sarili mo sa harap ni CEO Lee, hindi ka niya lilingon. Galing ba sa karanasan? Hindi ka ba pinansin nang maghubad ka sa harap niya? Ikaw, walang hiya. Hindi sapat na tanggalin ka. Kailangan nating hubaran siya ng kanyang mga damit at ipagparada sa buong kumpanya. Madiging babala ito sa sino mang may gusto kay CEO Lee. Ganito ang magiging kapalaran nila. Huwag mo akong hawakan! Anong hinihintay ninyo? Hubaran na siya ngayon. Tigilan niyo yan. Bitawan mo ako? Basta na! Tama na. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan niyo ako ngayon. Alisin niyo ang mga kamay niyo. Alisin niyo ang mga kamay niyo sa akin. Anong ginagawa ninyo? Excuse me. Akin ang marriage certificate na ito. Hahampasin ba niya ako? Gusto ko lang ayusin ang buhok niya. Malamang nababaliw na ako. Protocol sa trabaho. Kailangan maayos ang itsura. Assistant Joe, bigyan mo siya ng kape. Sumunod lang ako sa protocol. Maayos naman ako nang dumating ako. Siya ang may problema.
Pinagbantaan niya akong tatanggalin, huhubaran ako, at ipapahiya sa publiko. Tatanggalin mo siya. Opo, G. Lee. Nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Bilang kanyang supervisor, karapat-dapat siyang matanggal. Tumulong si Shuji kay Ji Lee para makuha ang isang order project na nagkakahalaga ng 100 milyong piso kagabi. Siya ang pinakamalaking contributor ng kumpanya ngayon. Sino ka ba para tanggalin siya? Walang kwenta ang deal na yun. G. Lee siya. Ay may masamang intention sa iyo. Ninakaw niya ang damit mo. Tingnan mo nga. Ang basurang ito ay hindi karapat-dapat sa respeto. Tanggalin mo siya at ipahiya sa lahat. Ang piraso ng damit na ito ang mismong ibinigay ko sa kanya. Ang damit na ito eksaktong iyon ang ibinigay ko sa kanya. Paano ito nangyari? Mag-focus ka sa trabaho mo, isa pang pagkakamali at tanggal ka na. Salamat, Director. Matalinong desisyon. Tanggap. Ibigay mo sa kanya. Lahat bumalik na sa trabaho. Ay nako. Tumikit sa pandikit. Nasa iyo pa ba ang marriage certificate mo? Sa akin void na. Tapusin mong ayusin ang mga ito ngayong araw. Nasa iyo pa ba ang marriage certificate mo? Sa akin void na. Sa akin valid pa. Assistant Joe, nandito pa ba ang marriage certificate ko? CEO, kung sakaling nawala ko ang marriage certificate mo, papatayin mo ba ako? Hindi, labag sa batas ang pagpatay. Buti na lang, Direktor. Nawala ko ang marriage certificate mo. Bawasan ang sahod ko ng 6 na buwan. Director Lee, Pagod na ako. Takota. Ang daming papel ng kumpanyang ito. Mas makapal pa sa aklat ng mga patay sa kabilang buhay. Sa ganitong bilis, wala nang oras para sa proseso ng diborsyo. Diborsyo, mukhang ang kasal niya. Talagang nagkawatak-watak. Bakit ka nakatayo dyan? Pinag-iisipan ko, iligtas muna ang CEO o iligtas ang mga dokumento. Hindi ko kailangan ng pagliligtas. Klotzy. Nasa pantry ka na ng 20 minuto. Kahit na may natapos ka ng deal, huwag kang magpabaya sa trabaho. Hindi pa nga 20. Hindi mo ba narinig yon? Bumalik ka sa trabaho mo. Sige. Supervisor, ang daming materyales. Hindi ko matapos-tapos ayusin. Mag-overtime ka para maayos mo. Kahit gaano pa katagal, tapusin mo lahat. At saka, patayin mo ang kuryente bago umalis. Naiintindihan ko. Magpadala ka ng kapehan at ilang kape sa opisina ni Shuji bukas. Ha? Ayokong mabuhusan ulit ako ng instant coffee. Ang baho ng murang pulbos na yon. Nakakadiri. Mr. Lee, aminin mo na lang na nagmamalasakit ka sa kanya. Ang mga dahilan mo ay nakakaawa.
Anong ginagawa mo? Shuji! Ikaw ang huling umalis. Pinatay mo ba ang kuryente? Oo. Ano ang problema? Nag-u-upload ng data ng kumpanya. Hindi mo ba alam? Ang pagkawala ng kuryente ang dahilan ng pagpalya ng upload. Nawala ng kumpanya ng milyon-milyon ngayong araw. Shuji, matatanggal ka sa trabaho dahil dito. I-empake mo ang gamit mo. Sinabihan ako ni Manager Jang na patayin ang kuryente. Kailan ko binigay ang utos na yon? Nasaan ang ebidensya mo? Security, itapon mo siya ngayon din. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ikaw talaga ang nag-utos nito. Huwag kang magsinungaling. Tumahimik ka at lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Tama na. Ano yung nangyayari dito? Director Lee, si Shuji po. Pinatay niya ang kuryente ng walang pahintulot, kaya nabigo ang pag-upload ng datos. Malaki ang nawala sa kumpanya. Ang desisyon kong tanggalin siya ay lubos na makatarungan. Director Lee, si Supervisor Jang po ang nag-utos sa akin na patayin ang kuryente. Director Lee, tingnan niyo po, si Shuji hindi lang walang pagsisisi, sinisisi pa ako. Paano kanya binrief? May dokumentasyon ba? Wala. Ang surveillance footage ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Director Lee? Paano mo mas pinaniniwalaan ang isang bagong management trainee kaysa sa akin? Ebidensya ang pinaniniwalaan ko. Sige, kalimutan na natin ito. Nagkakamali naman talaga ang mga baguhan. Hindi na kailangang tingnan ng mga kamera at lalo pang dagdagan ng problema. Tingnan. Buti na lang walang audio ang surveillance. Director Lee, binibrief ko lang po si Shuji tungkol sa work procedures. Ginamit niya ang pagkakataong ito para ipasubo ako. Director Lee, ang surveillance ng kumpanya natin hindi naman siguro may ganong klaseng basic na audio flaw, di ba? Supervisor, napakaraming materyales na hindi ko talaga matatapos ayusin. Mag-overtime ka. Gaano man ito katagal tapusin mo. At huwag mong kalimutang patayin ang kuryente bago umalis. May iba ka pa bang gustong sabihin? Jaylee, ako po ay... Si Jiang Mingyao ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang manager, ibaba sa regular na staff at babawasan ng sahod ng 6 na buwan. Si Shuji ay babawasan din ng sahod sa loob ng kalahating taon. Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako rin ang napaparusahan? Ikaw na ang bahala mag-isip niyan. Kung may isip ko, ibabalik mo ba ang sahod ko? Walang ganon. Kailangan kong mabawi ang 6 na buwan kong sahod. Lola, dapat umuwi ka na ngayon. Kapag nandito ka, hindi ako makapag-focus ng maayos sa trabaho. Kakarating lang, tapos papauwiin mo na agad ako? Nalulungkot at nababagot ako. Nag-iisa sa bahay, hindi ako makatulog. Hindi talaga makatulog. Lola, ano pong ginagawa ninyo dito? Ang CEO ninyong si Jilly ay apo ko. Bakit hindi ako dapat narito? Mukhang sobrang hilig mo sa trabaho na kahit tapos na ang oras, pumupunta ka pa rin para bisitahin ang CEO. Walang modo, hindi man lang kumatok. Paumanhin po. Nagmamadali po ako kanina. Lalabas ba ako at kakatok ulit? GL ay medyo mabait naman. Magkasama na kayo sa trabaho mula ngayon, alagaan mo siya at pagbutihin ang relasyon ninyo. May asawa na ako, alam mo naman yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ikinasal ka lang dahil sa operasyon ko noon. Pekeng kasal lang yon.
Ang kasal ay legal at may bisa. Ngunit si Shuji ay isang taong talagang hindi ko gusto. Ano naman ang problema niya? Bakit hindi mo siya magustuhan? May asawa na siya. Ako ang may kasalanan kanina sa pagiging bastos ko. Hayaan ninyong ako ang magtimpla ng tsa para kay G, Lee at Lola. Baka sakaling humupa ang kanilang galit. Kung ganoon, dapat ay pagbutihin ninyo ang pag-develop sa kanya bilang iyong kanang kamay. Kung hindi man bilang mag-asawa, kahit man lang ay maging mabuting kasamahan sa trabaho. Hindi pwede. Hindi ko siya pananatilihin sa trabaho. Masyado siyang inosente para sa mundo ng korporasyon. Ang kanyang pag-aasawa ay tila may problema. Mas mabuting mag-focus siya sa pag-aayos ng kanyang relasyon. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nasabing hindi ako bagay sa trabaho? Bakit kailangang maging plain nagbahay ang mga babae? Magaling, matapang pa rin talaga ang batang ito at hindi takot kay Yancy. Ni hindi mo maayos na maiwan ang papel na bakas ng trabaho mo. Ano bang tama ang magagawa mo? Ang pag-iwan ng papel na bakas, Kahit sino pa yan, anumang trabahong ibigay sa'yo, kahit pasalita lang, kung pirmahin mo sa nakasulat, makakakaligtas yan sa'yo. Ni hindi mo alam to. Yancy, si G ay baguhan lang. Bago lang siya rito. Normal lang na hindi niya alam. Huwag mo siyang masyadong pahirapan. G, Lee, wala pang nagturo sa akin ito noon. Bigyan mo ako ng pagkakataon, mag-a-adjust ako sa trabaho. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa isang buwan na ang assessment ng mga trainee. Kung makakapag-una ka, maaari kang manatili. Kung hindi, aalis ka. Sige! Ang ibang mga trainee ay galing sa mga top school. Paano ako makakapag-una? Mga kasama, ipapahayag ko na ngayon ang assessment para sa mga trainee. Lahat ng trainee lumapit dito. Ang assessment ay nangangailangan na maggrupo kayo ng dalawahan. Hanapin ang inyong kapareha. Ang unang bahagi ng assessment ay para sa darating na business summit. Kailangan ninyong imbitahan ang mga elite mula sa iba't ibang industriya. Kapag mas marami ang naimbitahan ninyo, mas mataas ang inyong score. Inanunsyo. Ansyo ang mga tanong sa pagsusulit ng kalahating buwan ng maaga. Sinusubukan talaga ni Jilly para sa kanya. Nag-drop out ako sa kolehiyo. Sigurado akong walang gustong maging kapareha ko. Anong gagawin ko? Shuji, magtulungan tayo. Umalis ka dyan. Chuji, kasama mo ako. Sisiguraduhin kong magtagumpay ka. Kasama mo ako. Maging kapareha mo ako. Isang college dropout ang pinakasikat na produkto. Sige, huwag mong kalimutang piliin ako. Ako na. Ako na. Umusod kayo, kailangan kong mag-isa. Hokus-pokus, tulungan ninyo ako. Aling kasamahan ang pinakamagaling para sa akin? Muntik na ako mamatay sa takot. G, Lee, bakit mo kami ginulat? Ganito kahalagang desisyon, ipapabuti mo sa tadhana. Kung hindi tadhana, sino ikaw? Sige, ako na ang pipili. Ito. Pinakamababa ang pinag-aralan, pinakakakaunti ang karanasan, bagay na bagay sa'yo. Minamaliit mo ako? Sino ang pinakakwalipikado? Pinakamagaling ang credentials? Lisisi. Sige, siya na ang pipiliin ko. G. Lee. Nakarap na at handa na ang regalo. Ikaw ba ang maghahatid kay madam? Ilang beses ko na siyang iniwan, dapat akong humingi ng tawad ng personal. Naalala ko binigay ko sa iyo ang address. Huwag mo namang sabihing nawala mo rin. Engkantada. Bakit dito mo isinulat ang address? Hindi. Madali lang makita. Ginamit ko lang para pantay sa mesa. Paumanhin, Jelly.
Sino ang hinahanap ninyo? Mahal, sino yan? Hindi ko alam. Dalawang baliw. Umalis kayo rito. Lumabas! Ang asawa ko, nagtataksil sa akin. G. Lee, hindi ba natin dapat linawin ito? Tumahimik ka. Sana nanatili na lang sa ikalawang palapag. Ang pamumuhay sa pinakamataas na palapag ay maluwag ngunit hindi praktikal. Kahit ang pagtatapon ng basura ay nakakapagod. Chili. Assistant Joe, ano ang dahilan ng inyong pagpunta rito? Dumating kami para maghatid ng mga regalo para sa ginang. Itapon mo ang mga ito kasama ng basura. Itatapon? Hindi ba ito ang regalong pinili ko para sa asawa mo? Huwag ka nang magtanong. Dahil ikaw ang pumili, sa iyo na lang ang lahat. Paano makakabili ang isang mahirap na babae na tulad niya ng hairpin ng Chanel? Siguro si Jilly ang nagbigay sa kanya. Shuji. Dahil hindi mo maintindihan ang iyong lugar, huwag kang magalit kung magiging masama ang pakikitungo ko sa iyo. Chuji, si President Guo ng Shenyang Group ay kasalukuyang nasa room 85 Wanin, Kaifu International Hotel. Anyayahan mo siyang dumalo sa ating summit. May oras ka pa kung pupunta ka ngayon. Baka mag-check out siya mamaya. Naintindihan ko. Ginoong Guo, ikinalulugod ko. Ako si Shuji mula sa Dragon Rice Group. Narito ako ngayon upang anyayahan ka sa aming darating na. Maganda. Narito ka na rin. Naghintay ako. Ginoong Guo, ipakita ang respet. Huwag mo akong tawaging Ginoong Gu. Tawagin mo akong kuya. Hindi pa ako nakakasaya sa iyo at aalis ka na? Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi available. Ang numerong tinawagan mo hindi maabot sa ngayon. Ginoong Lee, may gala para sa pagbubukas ng ubasan ngayong gabi. Pero hindi ko maabot si Shuji. Nasaan si Shuji? Hindi ko alam, Ginoong Lee. Malamang naglilibang saan man. Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Umalis ka sa akin! Binibining Shu? Binibining Shuji? Binibining Shu? Shuji? Ginoong Lee, ito ang footage ng surveillance sa pasilyo ng hotel. Inaanyayahan ko kayong dumalo sa aming business summit. Akyat na ako. Umalis ka! Huwag mo akong hawakan! Tulong, may tao! May tao ba dyan? Alisin mo ang kamay mo. Tulong naman. Huwag kang maglakas loob. Shuji.
Sino kayo? Ang kapal ng mukha ninyong sirain ito. Alam mo ba kung sino ako? Magbabayad ka rin. Dalhin ninyo siya, ikulong ninyo ng tuluyan. Opo. Pakawalan ninyo ako. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Pagsisisihan mo ito. Ayos ka lang ba? Ginong Lee, pwede ko ba itong i-report? Lee Cizi. Ginong Lee, siya ang may pakana. Siya ang nag-utos sa akin na makipagkita kay manager ko. Ginoong Lee, pinag-iinitan ako ni Shuji. Huwag mong isipin na madaling lokohin pa rin ako tulad ng dati. I-dokumento ang lahat, alam ko. Director Lee, nandun nga si Executive Go sa Kaifu International Hotel. Teka, Sisi. Baka naman mali ang room number na binigay mo. 8999 ito, hindi 8599. O, tama. Ako ang nagkamali. Lee Sisi. Pagsusuri ng trainee, bawas ng 50 puntos. Director Lee, Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita na makapasa sa pagsusuri. Shuji, yamang napakakaya mo, ang presentation para sa pagsusuri ay sa iyo na. Ang presentation ng may pinakamalaking timbang sa pagmamarka. Bakit naman napakabait mong ipagkatiwala ito sa akin? May panibagong plano ka na naman para ipahamak ako? Shuji, ang kapal mo, ang lakas ng loob mo. Paano magagamit ang isang simpleng presentation para ipahamak ka? Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, ako na ang gagawa. Sige, ako na ang bahala. Anong ginagawa mo? Pupunta sa archives para ihanda ang presentation. Ang archives ay nangangailangan ng ganap na katayuan Kailangan ng bilang access. empleyado. Kailangan mong manghiram na lang sa library. Kaya pala ito ang bitag. Huwag kang mag-alala. Ang maliit na hadlang na ito ay hindi ako mapipigilan. Hindi ko hahayaang ikaw ang magtagumpay. Hindi ka pa umuuwi. Director Lee, malapit na akong matapos. Shuji. Lumabas na ba ang resulta ng test? Kumusta? Unang beses kong nakita na nagmalasakit ka ng ganito sa isang junior staff. Baka naman, Tigilan mo nga. malnutrition. Halos patay na sa pagod. Tingnan mo kung paano mo inaabuso ang kawawang babae. Umalis ka na kapag tapos ka na. Sige. Itinatapon pagkatapos gamitin. Walang pusong kapitalista. Mr. Lee, Gising ka na. nasaan ako? Nahimatay ka na sa ospital tayo. Hindi ko pa tapos ang presentation. Huwag kang gagalaw. Dinala ko ang laptop mo. Pareho lang na magtrabaho dito sa ospital. Ang bait mo naman. Hindi ka ba aalis, Mr. Lee? Hindi ko kailangan ng tagabantay. Ano ba ang iniisip mo? Sinusuperbisaan ko lang ang trabaho mo.
May mali sa logic dito. Tama ka. Buti na lang nandito ka. Mr. Lee, ikaw ba ang umorder nito para sa akin? Hindi sariwa ang prutas na inilipad. Kung ayaw mong masayang, kainin mo na lang. Para sa akin, sariwa naman ang lasa. Ang tataas talaga ng standards ng mga mayayaman. Ubusin mo ang mga prutas. Oh. She... Ma, bakit ngayon ka lang dumating? Paano ako hindi pupunta? May sakit ka. Paano ako hindi mag-aalala? Sino ito? Kumusta po tita? Ako si Yancy, ang boss ni G. Tawagin niyo na lang po akong Yancy. G. Lee. Totoo nga ang sinasabi nila sa inyo. Salamat sa pag-aalaga kay G. Trabaho ko lang po bilang boss niya. Gabing-gabi na. G. Lee. Dapat na kayong umuwi at magpahinga. Tungkol naman kay G. Ako na ang bahala sa kanya. Sige. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako kahit kailan. Bayad na ang lahat ng gasto sa ospital. G. Magkaiba ang mundo ninyong dalawa. Ingatan mong mabuti ang puso mo. Bakit bigla ka na lang hinimatay? Natakot talaga ako. Maayos lang talaga ako. Uwi na tayo. She, kakagaling mo lang. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Huwag kang masyadong magpapagod. Magpahinga ka sa trabaho. Pero may urgent na bagay. Ma, kailangan kong asikasuhin to. Ano ba tong batang to? Perfect. Talagang nagbibigay ng kapanatagan ng pera. Ngayon, kahit bumagsak ako sa assessment, hindi na ako mag-aalala. Makinig kayong lahat. Sa loob ng 10 minuto, magpe-presenta ng evaluation ang mga management trainee. Shuji, kailangang i-print ang mga materyales para sa ulat. Para sa boss. Naubusan ng papel ang printer, kumuha ka sa bodega. Abala ako. Make Kyla copy paper. Make Kyla copy paper. May tao ba rito? Pwede bang buksan ang pinto? Lahat ng grupo, magpatuloy. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon.
Nagsimula na ang assessment, saan ka ba talaga pumunta? Hanapin si Shuji. Unang grupo. Bakit si Lee Sisi? Nasaan si Shuji? Malamang umatras na sa takot. Mga kagalang-galalang pinuno, magandang hapon mga kasamahan. Ako ang tagapaglahad ngayon, Lee Sisi. Ito ang aking presentasyon. Hindi ko dapat pilitin ang sarili ko. Pero ang pagiging pinagbintangan ng ganito ay nakakagalit talaga. Sige, tapos na po ang aking presentasyon. Salamat po. Malinaw na alam ni Shuji na hindi siya makakapantay kay Lee Sisi, kaya nahihiya siyang magpakita. Lee Sisi. Nagustuhan mo bang gamitin ang presentasyon ko? Shuchi, paano ka nakarating dito? Ang pinto. Bakit ang tibay nito? May tao ba dyan? Ako ito si Assistant Joe. Nakakulong ako sa storage room. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Nagustuhan mo bang gamitin ang presentasyon ko? Ano bang ibig mong sabihin na sayo? Lahat ito ay gawa ko. Ngayon mo ba ako gustong pagtakpan? Sige. Kung gusto mong mapahiya, tutulungan kita. Pwede mong tingnan ng lahat ang aking mga daily progress report. Ay nakakopy kay Director Lee. Ikaw naman. Meron ka bang anumang patunay na ikaw ang gumawa ng PPT na ito? Ako, Huwag mong isiping hindi ko alam tungkol sa insidente sa hotel na ikaw din ang may gawa. kasinungalingan yan. Si Lee Sisi ay nagtangka sa mga kasamahan. Ninakaw ang kanilang pinaghirapan at inangkin ng kredito. Si Lee Sisi ay sa gayon ay tinanggal. At isinama sa blacklist ng Dragon Rice Group. Director Lee, nagkamali ako. Kakatapos ko lang sa isang top school. Ang pag-blacklist sa akin ay sisirain ang buong karera ko. Director Lee, pakiusap huwag. Director Lee, maawa po kayo. Tungkol naman kay Shuji, ay nakapasa sa evaluasyon at mamumuno sa darating na business summit. Hindi ito patas. Ang daming kandidato ay hindi man lang naripaso. Humihingi kami ng paliwanag. Sino ka ba? Para pagdudahan ang mga desisyon ko. Sa buong proseso ng ebalwasyon, si Shuji lang ang araw-araw na nag-uulat ng progreso kay Director Lee. Lahat ng kanyang materyales ay independiyenteng kinuha mula sa mga pampublikong aklatan. Ang kanyang pananaliksik ay higit pa sa aming corporate database. Wala sa inyong mga nagawa ang makakapantay sa gawa ni Shuji. Ang papel na pamumuno ni Shu ay nararapat. Hindi ko akalain si Director Lee ay maaaring maging napaka-protektibo. Hindi ko hahayaang si Shuji ang makuha ang lahat ng atensyon. Kailangan kong magpa-impresyon kay Director Lee ng personal. Sige, susunod na grupo, ipresenta nyo ang mga report ninyo. Panahon na para ibalik sa kanya ang supplementary card sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ako ngayon ay isang taong may stable na trabaho. Ayay nako. Texto. Ang corporate drone vibe ko ay magpaparamdam sa kanya ng awa sa work life ko. Hindi pwede. Kailangan kong magpalit ng outfit.
Anong kulay ng top mo? Hindi kita mahanap. Itim ang windbreaker ko. Honey. Geely. Ikaw? Pasensya na. Akala ko ibang tao ka. Maling tao. Hindi ba ikaw ang nagyaya sa akin dito? Bakit kita iimbitahan? Ang gusto kong imbitahin ay ang boss ko. Pasensya na talaga. Nai-text ko sa maling tao. Para sa asawa ko dapat ang mensahe. Pero hindi ko namalayan. Na sa'yo pala na ipadala. Kaya pala ang pormoso ng suot mo. Eksakto. Ginoong Lee. Dahil nandito ka na, ipaglibot kita. At manlibre ako ng hapunan. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala. Ikaw naman ang magbabayad. Ipinagbili ko na lahat ng regalo na binigay mo sa akin. Ginoong Lee, ano ba ang problema mo? Huwag kang makipag-usap sa akin. Bakit bigla kang nagalit? Ginoong Lee, bakit ka galit na galit? Wala namang kasalanan ang keyboard. Ni hindi man lang ako nilibre ni Shuji. Ipinagbili pa niya lahat ng regalo na binigay ko sa kanya. Wala ba talaga siyang pakialam sa akin? Ano? Kung may pakialam siya o wala, hindi ko alam. Pero malinaw naman na nahuhumaling ka sa kanya. Ginoong Lee, may nararamdaman ka na sa kanya, di ba? Halata naman sa akin. Matigas lang talaga ang ulo ni Geely. Para sa business summit bukas, kumusta na ang preparasyon ni Shuji? Well, malakas naman ang kakayahan sa trabaho ni Shuji. May mga butas na lumitaw sa summit, pero agad niya itong naayos. Kapag may mga biglaang problema, nakaka-adapt siya ng mabilis. Sistematiko ang pagtatrabaho niya at mahusay mag-prioritize ng mga gawain. Malakas ang execution niya at talagang mabilis. Ganun ba? Lumaki na siya ng husto. Mukhang hindi na niya ako kailangan. Anong pinagtatawanan mo? Hindi ako tumatawa. Ipagbigay alam sa broadcast director na ang cloud live streaming ay magsisimula sa loob ng kalahating oras. Nauunawaan. Magpadala ka agad ng staff sa guest check-in area. Opo. Kayong dalawa, suriin nyo ang recording equipment at mga audio device. Walang dapat pagkakamali. Nakuha na. Manatili sa site at bantayan ng mabuti ang lahat. Aksyonan ang anumang problema o pangangailangan. Sige, umalis na kayo. Status katasa. Magaling. Salamat, Geely. Shuji, kahit na makapangakit ka ng mga tao, ano naman ang magagawa mo? Ako lang ang tunay na nakakaintindi kay Geely. Pagdating ng ama ni Geely, ako mismo ang mag-aayos sa hindi nila pagkakaunawaan. Tiyak na iba na ang tingin sa akin ni Geely. Senior Geely, nandito po ba kayo para suportahan ang inyong anak sa summit? May chismis na magkalayo kayo. Sabi nila, tinalikuran ka na niya. Mukhang hindi naman totoo. Tama na, tumigil ka na. Bakit ka nandito? Wala akong naalalang inimbitahan kita. Ipinadeliver mo mismo ang imbitasyon sa desk ko. Kung hindi ako dumating, hindi ba magmumukhang walang konsiderasyon? Sino ang nagpadala? Geely, ako mismo ang nag-imbita kay Senior Lee. May mga chismis na may hindi pagkakaunawaan kayong dalawa. Pero mag-ama, anong hindi pagkakaunawaan ang hindi masusolusyunan? Bukod pa riyan, inimbita ko rin ang kapatid mo. Kapatid, ikaw ang nag-host nitong summit nang hindi kami iniimbitahan. Sa tingin mo ba masyadong mababa ang lugar na ito para sirain ang imahe mo? Masyado kang matalino para sa sarili mong kabutihan. Paano mo naman matatanggihan ang aking kabutihang loob, Geely? Kapatid, tingnan mo ang paligid. Kahit isang junior clerk ay mas nakakaintindi kaysa sayo. Si Father ang namumuno sa Lee Corporation. Paano naman pwedeng hindi kasali sa ganitong summit ang isang tulad niya?
Ang summit na ito ay mukhang kulang sa pondo. Nasa top 500 ang Dragon Rise pero wala itong sentenaryong pundasyon ng Lee. At hindi makakapagpatatag ng matibay na pundasyon. Kilala mo ng mabuti ang kumpanya ko. May narinig akong mga pira-pirasong balita. Pero ang pagtatayo nito ng mag-isa at pagkamit ng ganitong kalaking sukat ay kapuri-puri. Bumalik ka sa Lee Corporation, mag-umpisa ka mula sa pinakamababa at baka balang araw ay iyo rin itong mamana. Hindi imposible. Father, hindi ba't ipinangako mo ang Lee Corporation sa akin? Kita mo kung paano ito pinagnanasaan ng iba. Samantalang ako ayaw ko nito. Lian, si paano ka nangahas na magsalita sa akin ng ganyan? Tatay, huwag kang magalit. Huwag mong hayaang sirain ng isang tulad niya ang kalusugan mo. Hindi siya karapat-dapat. Lian, wala ka ng respeto sa mga nakatatanda. Akala mo ba ang pag-alis mo sa pamilya para itatag ang Dragon Rise ay nagpapabango sa iyo? Hayaan mong linawin ko. Sa paningin ko, wala ka pa ring kwenta. Tigilan mo ang pagmamalaki sa pagiging mas matanda. Ikaw magandang lalaking mapagplano, 3 buhay na pagsisikap ay hindi aabot sa kasalukuyang 1% na tagumpay ni Liancy. Tungkol naman sa'yo, ang utak mo ay kasing gulo ng pugad ng putakti. Sa mukha mong iyan na nagpapabaliw sa mga lalaki at nagpapahinto sa regla ng mga babae, paano ka nangahas na ikumpara ang sarili mo kay Liancy? Ikaw na. Saan galing itong batang ito? Maging magalang ka. Lumabas ka na ngayon. Habang nandito ako, malaya siyang magsasalita. Kayong dalawa ang dapat umalis. Walang utang na loob. Tatay, wag po kayong magalit. Liancy, mag-iwan ka ng puwang para sa pagkakasundo. Dahil tinatanggihan mo ang ugnayan ng pamilya, huwag kang magreklamo sa amin sa mga susunod na mangyayari. At isa pa, na ang kahabag-habag na summit ninyong ito ay nakakahiya. Walang may gusto na narito. Umalis na tayo, tatay. Jilly, ayos ka lang ba? Hindi mo na kailangang ipagtanggol ako. Kaya ko naman. Hindi mo naiintindihan. Pinoprotektahan ko ang akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakuha ko. Ang tapang mo, ha? Magsisimula na ang summit, Mr. Lee. Lahat maupo na po kayo. Kailangan kong pumunta sa CR. Sige. Assistant Joe, ang sitwasyon ng pamilya ni Mr. Lee ay medyo komplikado. Nagkaroon ng ibang babae ang tatay ni Mr. Lee noong kasal pa sila at nagkaanak sa iba. Si Lee Cheng yung nakita natin kanina. Nang malaman ni Mrs. Lee, bigla siyang nagkasakit ng malala at namatay ng hindi nagtagal. Napakagago naman. Noong anyos si Mr. Lee, tiniwalag niya ang sarili sa ama niya at ipinangakong tatanggihan ang lahat ng pribilehiyo mula sa pamilya at itatayo ang sariling korporasyon para lampasan ang mga nagawa ng Lee Group. Ang dami na palang pinagdaanan ni Mr. Lee. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Ang pagpapalit ng marriage certificate ni Mr. Lee ay nakatakda ngayong hapon. Pupunta tayo pagkatapos ng summit. Sige. Mr. Lee, sakto, kailangan ko rin magpalit ng marriage certificate. Sabay na lang kaya tayo? Magpapalit ka rin. Kita mo, nagbibiyahe ako kasama ang boss ko sa ganitong paraan sa oras ng trabaho. Hindi na ako kailangang mag-leave. Alam mo naman kung paano nababawasan ang sahod ko kapag nag-leave. Talaga namang predictable ka. May asawa na pala si Mr. Lee. Chuji, tandaan mo itong mabuti. Ang relasyon mo kay Mr. Lee dapat manatiling professional lang. Siya ay may asawa na. Naipapalit na ang marriage certificate. Sa halamat. Lee, may nangyaring masama. Inatake sa puso si Gameng Lee. Malubha ang kalagayan niya sa ospital. Ano? Kanina pa ay maayos si Lola. Paano ito biglang nangyari? Ayon kay G. Lee gusto niyang ilipat ang mga shares sa pangalan niya kay Lee Cheng. Tumanggi siya, sabi para sa raw ang mga iyon. Mainit ang kanilang pagtatalo. Tapos bigla siyang hinimatay. Bilisan mo ang takbo. Kung may mangyari man kay Lola, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako.
Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lianchi, ang kapal ng mukha mong saktan si tatay. Hindi niya sinasadya ito. At huwag mong kalimutan, ako rin ay isang Lee. Ang mga shares ng pamilya ay mapupunta rin sa akin. Wala kang karapatang tawaging lola siya. Liansi, paano kung nagkaroon ng anak na katulad mo? Wala kang silbi kumpara sa kapatid mo. Kapatid, ang anak sa labas mula sa pangangaliwa mo, hindi ko kikilalanin. Ayaw kong magkaroon ng ganyang kapatid. Ikaw! Lianchi, hindi ka ba nagkaroon din ng pangangaliwa kay Shuji? Ang kapal ng mukha mo akusahan si Dad at ako. Hindi ganun ang relasyon namin ni Shuji. Tama na! Huwag kang magpanggap sa harap namin. Akala mo ba bulag kami? Nakikita namin ang totoo mo. Ang pagtingin ninyo sa isa't isa parang umaapaw sa pag-ibig. Pulaan mo ako ng gusto mo. Pero kung sasabihin mo kahit isang salita pa tungkol kay Shuji, pagsisisihan mo. Protektibo pala si Mirly. Kumusta si Lola? Stable na siya, pero hindi mo dapat hayaan siyang magalit muli. O kahit na mga Diyos ay hindi na siya maliligtas. Mr. Lee, aalis na po ako. Babalik ako para dalawin si Lola. Sige. Dalawin si Lola. Hindi ko napansin ang dinaraanan ko. Paumanhin po. Ayos ka lang ba? Ang pagtingin ninyo sa isa't isa parang umaapaw sa pag-ibig. Hindi naman. Halata ba talaga? Ano ang gagawin ko? Parang umaapaw sa pag-ibig. Shuji. Maliban kung may kinalaman sa trabaho, lumayo ka kay CEO Lee. Ang pagtingin ninyo sa isa't isa parang umaapaw sa pag-ibig. Binibigyan mo ako ng balat ng dalandan? Papagang BFPD sa haka? Pasensya na nawala ako sa sarili sa mga ganitong pagkakataon. Gusto ko lang. Makilala ang apo sa tuhod na hindi ko pa nakikita. Kung nandito siya, hindi ako kakain ng balat ng dalandan. Ako na ang magbabalat ng bago para sa'yo, Lola. Wala kang alam sa pag-aalaga ng iba. Tawagin mo si G, nami-miss ko ang kanyang kasama. Mr. Lee, sobrang busy ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Maliban kung ito'y napaka-importante, huwag mo akong kontakin. Ibaba ko na ang telepono. Hello? Hello? Oy, anong ginawa mo para magalit siya? Wala naman akong alam. Sabihin mo sa kanya tungkol sa mahalagang salusalo mamayang gabi at alamin ko ang totoong nangyayari. Jilly, ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo. Ako rin. Maunan na kami. Paalam. Chili, ang sarap ng Peking duck ngayon. Chuji, Ha? anong mga ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Trabaho lang naman ang inaasikaso ko. Kung hindi ako nag-alala na baka maapi ka sa hapunan, hindi sana ako dumating. Sa huli, hindi rin naman kami uminom. Kumain lang kami ng Peking duck. Tama na. Ihahatid na kita sa bahay. Ay, Gili! Kailangan kong gumamit ng CR. Mauna ka na, matagal-tagal to. Hoy, Binatang Jilly, paano mo balak asikasuhin ang mga yon? Mukhang napapaniwala na ng lola. Ang matandang yon, ang tatay kong gago, na ilipat ang lahat ng shares kay Liansi. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Hinaluan ko ng lason ng mga supplement ng tatay ko. Pagkatapos ng gabing ito, Nanaig ang talino ng binatang Jilly. sino yan? Kahit sa 7 bituing hotel, may mga pusang gala pa ring nakakapasok. Ano ba ang problema sa pamamahala? Binatang Ginoong Lee,
Mula ngayon, ikaw na ang magiging nag-iisang pinuno ng pamilya Lee. Bakit mo pa aalalahanin ang isang pusang gala sa ganang iyan? Totoo nga. Inumin mo na. Ginoong Lee! Narito ako. Ginoong Lee, bilisan mo. Iligtas si matandang Ginoong Lee. Narinig ko kay Li Cheng na nadaya niya ang mga suplemento para kay matandang Ginoong Lee. Tara na. Ginoong Lee, Imusog kayo. hindi kayo maaring pumasok. Utos ni matandang Ginoong Lee, walang papasok nang walang pahintulot niya. Na-aksidente si Ji Lee ninyo, narito kami para tulungan siya. Umaandar na ang oras, magmadali tayo sa loob. Sandali lang, kailangan kong tawagan si Geely para kumpirmahin. Naghihingalo na siya. Paano na natin kukumpirmahin ngayon? Si matandang Ji Lee. G. Lee. Ayos ka naman kaninang umaga. Paano nangyari ito? Yan, Chili. Ikaw ba ito? Ikaw ba ang gumawa nito? Nang umalis ako kaninang umaga, ay maayos na maayos si tatay. Kung gusto mong kumatake, dapat kilala mo ang target mo. Tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang kayabangan mo. Doktor, kumusta na ang tatay ko? Matandang Ji Lee. Nadali siya ng lason at huli na ang lahat. Wala na kaming nagawa. Paano ito nangyari? Patay na ang tatay mo at tumatawa ka. Bago siya mamatay, yung matandang yon ay may nakahanda ng testamento. Iniwan niya lahat ng kanyang ari-arian sa akin. Sa huli, wala kang nakuha. Ikaw ang may gawa nito. Eh ano kung ako nga? Anong pinagkaiba ngayon? Ako at ang nanay ko ay dumaan sa napakaraming hirap. Ito ang nararapat sa akin. Mula nang gawin niya ang testamentong iyon, inaasam ko na mamatay na siya ng mas maaga. Walang utang na loob na anak. Tatay, ikaw, hindi ka patay. Buti na lang, naidala ka rito sa tamang oras. Paglilinis lang ng tiyan. Paano mo nalaman na may mangyayari sa akin? Huwag kang magtanong. Basta malaman mo na si Li Cheng ang nasa likod nito. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Eh bakit sa tingin mo nalason ka? Ang pamilya Lee ay meron lamang ikaw at si Li Cheng na natitira. Hindi pwedeng siya! Siya ba o hindi? Subukan natin siya para malaman. Ikaw... Tatay, pasensya na. Nabulag ako sa kasakiman. Nagkamali ako ng malala. Pinagsisihan ko iyon mula nun. Patawarin mo na ako ngayon. Sinubukan mong patayin ako. Hindi. Attorney Wang, ilipat ang lahat ng aking ari-arian sa aking panganay na anak na si Li Yancy. Ama, Tungkol naman kay Li Cheng, kunin ang walang utang na loob na ito at itapon siya. bitawan ninyo ako. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Alam ba ninyo ang pinagdaanan ko sa lahat ng mga taong ito? Yung mga tao sa labas, kunwari iginagalang nila ako. Pero sa likod ng pintuan tinatawag nila akong anak sa labas. Marami kang ginawang hindi makatarungang gawain. Dapat matagal ka nang namatay. Dapat matagal ka nang namatay. Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Yancy, nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Huli na ang lahat ng aking pagkaunawa. Nabigo kita. Yancy, maari mo pa bang tawaging ama? Ano ang nagpapalagay sa iyo na karapat-dapat sa kapatawaran ang iyong paghingi ng tawad? Ang iyong pagbagsak ngayon ay bunga ng iyong sariling mga kasalanan. Umalis ka. Yancy, Salamat sa ngayon. Walang anuman. Bilang empleyado mo, tungkulin kong protektahan ang interes ng aking boss.
Aalis na ako? Tao. Sandali, sa tingin ko, tunay akong nahuhumaling kay Shuji, pero huli na nang dumating ako sa buhay niya. May asawa na siya. Hoy, Ji Lee. Ang asawa ni Shuji parang hindi naman umiiral. Baka naman si Shuji at ang asawa niya ay hindi nagkatuluyan dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Pumunta ka sa opisina ko. Ji Lee. Kailangan mo ako? May kailangan ka ba? Tumingin sa akin si Shuji. Kumusta ang asawa mo? Mabuti ba ang trato niya sa'yo? Ayos lang siya. Ayos na ayos. Huwag kang makialam. Babalik na ako sa trabaho. Hoy, Shuji. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kung may problema, sabihin mo sa akin. Ayos lang ako. Kilala na kita. Bakit mo ako iniiwasan? Ayoko sa kulay puti. Lagi kang nakaputing polo, ipinagmamalaki mo sa harap ko. Nakakabaliw na. Oh, May regla ba siya? Nakakainis sa kanya ang lahat. Naintindihan ko. hindi man lang siya nagalit. Mr. Lee, kung wala nang ibang bagay, babalik na ako sa trabaho. Kasambahay, tapunan mo na lahat ng puting damit ko. Nag-overreact ba ako kay Mr. Lee kanina? Bakit niya ako kinokontak ng ganito ka-late? Anong gagawin ko? Patuloy ang pamimili ng outstanding employee. Kailangan ng mga sertipiko sa antas pambansa. Tandaan mong dalhin bukas. Hoy, ma? Saan mo nilagay ang mga pambansang parangal ko noong high school at college? Kailangan ko yun para sa evaluation ng empleyado. Pwede ka nang matulog. Hahanapin ko na lang mamaya. Salamat, ma. Pambansang sertipiko. Kasama ba ang marriage certificate? Sige, nakuha ko na. Pupunta na ako dyan. Ang kapal mo. Shuji, may asawa ka na, nang liligaw ka pa kay Mr. Lee? Please deny it. Shuji, ikaw, anong lakas ng loob mo? Akala mo makakapag-asawa ka ng mayaman? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Mr. Lee, Miss Jung mula sa kumpanya ng Binatang Amo ay narito para makipagkita sa iyo. Mr. Lee, dumating ako para sabihin sa iyo ng isang mahalagang bagay. Alam mo bang kasal na si Mr. Lee? Lumayo ka pa para lang sabihin sa akin yan? Ako. Samahan mo siyang lumabas. Mr. Lee, si Mr. Lee ay ikinasal ng hindi mo alam. Paano mo ito mapapansin? Kay lakas ng loob. Ang kasal ni Yancy ay hindi lihim sa akin. Basta pinili naming hindi gawin itong publiko. Bilang kanyang empleyado, lumampas ka sa iyong tungkulin sa pagpunta rito para pag-usapan ang mga pribadong bagay. Ang pagtataksil na ito, sinusugatan mo si Yancy sa likod. Hindi. Ako, mabuti ang intensyon ko para kay Mr. Lee. Ang asawa ni Mr. Lee ay si Shuji, aking kasamahan. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pamilya Lee. Inaangkin mo na ang babae na ikinasal kay Yancy ay si Chu Ji. Ang babaeng iyon na laging sumusunod sa kanya. Lee, baka hindi ninyo alam ito, napakasama ng reputasyon ni ex-UG sa loob ng aming kumpanya. Hindi lang siya malandi kundi nagpapaligaw pa siya sa mga lalaki kahit saan. Talagang walang kakayahan at palaging naninirang puri sa mga katrabaho. Noon, ang isang napakahusay na empleyado sa aming kumpanya ay pinaalis niya. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad niya na maging asawa ni Ji Lee? Ibibigay mo sa akin ang kanyang contact information. Sige po. Hello? Ikaw si XUG, tama ba?
Ako ang ama ni Yancy. Nagkita na tayo ng ilang beses noon. Ano ang dahilan ng pagtawag ninyo sa akin? Tungkol sa usapin ni Yancy, dapat natin itong pag-usapan ng harapan. Sige. Pasok. Chili. Naipasa na ba ang mga materyales para sa sertipiko ni Shuji? Nag-leave si XUG ngayong araw. G. Lee. Ayon sa ulat ng seguridad, si XU G ay tinawag ni G. Lee Sr. Ano? Magsalita na lang ako ng direkta. Posibleng si matandang Ginoong Lee ang tumawag kay Shuji at binato siya ng bank card para utusan na iwan ka. Ang kapal ng mukha niya, ihanda ang kotse. May 20 million sa card na ito. It's for... Sa lahat ng mga taong ito, ako ay nabulag ng aking sariling katangahan. Hindi ko sapat na inalagaan si Yancy. Hindi ko man lang naunawaan na asawa mo siya. Ano, tiyak na may hindi pagkakaunawaan? Alam kong galit ka pa rin sa akin. Ayaw mong kilalanin ako bilang iyong ama. Kunin mo ang 50 milyong ito. Ituring mo itong regalo sa pagtanggap sa iyo. Hindi ko ito matatanggap ng walang dahilan. Talagang hindi ko ito makukuha. At talagang hindi po ako asawa ni Ginong Lee. Tanggapin mo na. Alam ko na hindi mo pinapansin ang mga bagay na ganito. Hayaan mo itong maging bendisyon ng isang ama para sa inyong dalawa. Si Yancy ay naging responsable mula pagkabata. Hindi kailanman nagbigay ng problema sa kanyang ina o sa akin. Pero siya rin ay isang malikot ang puso sa loob. Naalala ko minsan na umuwi ako ng huli mula sa inuman sa trabaho. At nakita kong tulog siya na may hawak na Lego. Oo nga pala. Si Yancy ay allergic sa alak. Medyo malala. Huwag mo siyang payagang uminom ng alak. Noong bata siya, laging niyang tinatadyakan ng kumot sa gabi. Nagtataka ako kung hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya yon. Tsaka, mahilig siya noon sa aking sweet and sour pork ribs. Ito lang. Nabigo ako kay Yancy. Alam ko na hindi na niya ako tatanggapin ulit bilang kanyang ama. Z! Mula ngayon, anumang mga pagsubok ang iyong harapin, lumapit ka sa akin. Gusto kong maging iyong panghabambuhay na suporta. Shuji, pumunta ka rito nang hindi nagsumit ng iyong sertipiko. Ayaw mo ba ng excellent employee bonus? Yancy, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang na si G ang mag-alaga ng mabuti sa iyo. Mali ang pinili mo. Junior employee lang siya. Hindi ko kailangan ng kanyang pag-aalaga. Pero sabi ng mga staff ng Dragon Rice, asawa mo raw siya. Sinong nagsimula ng chismis na yon? G. Lee, naipaliwanag ko na. Chismis lang ba talaga ito? Kaya ko ang sarili kong mga gawain. Nandito ka pa. Paalam na po. Bakit ka pumunta para makipagkita sa kanya? Sinabi niyang may kinalaman ito sa'yo sa isang mahalagang bagay. Gusto ko lang munang siyasatin ito bago ka paabisuhan. Nag-aalala ka ba sa akin? Bilang empleyado mo, ang protektahan ng iyong interes ay tungkulin ko. Yun lang? Eksakto. Ano pa ba? Kung makipag-ugnayan siya ulit sa'yo, ipaalam mo sa akin, huwag kang pupunta ng mag-isa. Naunawaan ko. Shuji, G. Lee. Sobrang nabahala nang mabalita ang ikaw ay tinawag ng matandang G. Lee. Natatakot siyang tanggapin mo ang kanyang bank card at siya iiwan. Buti na lang tinanggihan ko yung 50 million. Kung hindi, si G. Lee akala niya na bayaran ako. Alamin mo kung sino ang nakipag-ugnayan kay Jilly. Dalhin mo siya sa opisina ko. Opo, sir. Gusto niyo po akong makita, Jilly? Ang nagkalat ng chismis na si Shuji ang aking asawa at isinangkot pa si Senior Mr. Lee sa usaping ito. Chismis? Mr. Lee, sinasabi mo bang ang iyong asawa ay hindi si Shuji? Ano? Sa tingin mo ba, asawa ko siya? Eksakto. Nakita ko pa nga ang marriage certificate. Mr. Lee, naisip ko na siguro si Shuji ang may kagagawan siya ang gumawa ng peking certificate na nag-aangkin ng pag-aasawa sa iyo. Si Shuji na yon ninakaw ang iyong mga damit noon. Ngayon naman, gumagawa siya ng peke na marriage certificate kasama ka.
Mr. Lee, malinaw na meron siyang ibang motibo. Hindi mo siya dapat pabayaan. Manatili kang 5 metro ang layo mula sa akin. Pero sabi ng mga empleyado ng Longyu Group Legal na asawa mo siya. Ang iyong marriage certificate ay nare-issue na. Maraming coincidences noon. Baka naman si Shuji ay talagang G. Lee, totoo bang ikakasal ka na? Kanino? Imposible. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa mo. Alam mo ba kung gaano katagal kitang minahal? Simula nang sumali ako sa kumpanya, laging hinangaan kita. Tingnan mo ako, G. Lee. Kung pansinin mo lang ako ng kaunti, maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Hindi mo ba nakikita ang pagiging tapat ko? tinanggal ka na. Ano? G. Lee. Mag-report ka agad sa HR. Huwag mo akong paulitin. Teka. Baka hindi pa rin niya alam. Chuji. Ano? Ang bigla ang tawag? Nag-set ka na ba ng petsa para sa diborsyo? Hindi. Gusto ko lang magpaalam ng magandang gabi. Ayos ka lang ba? Magpapagabi ka sa kalagitnaan ng araw? Assistant Joe, Geely. sa 2 araw kaarawan ko na, magplano ka ng romantikong pagtatapat. Ang mga babae, gusto nila ng ganitong bagay, di ba? Geely, kay Shuji ka ba magtatapat? Ang pangalan ng asawa ko, hindi mo pwedeng sabihin ng basta. Asawa! 2195. Shuji! Geely. Ang laking pagkakamali. Parang magkamag-anak na kayo. Hindi pa rin niya alam. Ako ang asawa niya. Ibubunyag ko ang tunay kong pagkatao sa selebrasyon ng kaarawan ko. Geely. Pero nitong mga nakaraang araw, si Shuji ay malayo na ang loob sa'yo. Sigurado ka bang pupunta siya sa party mo? Dalhin mo siya sa opisina ko. Opo. Gusto mo ako pa? Daw ako makausap, Jilly. Ha? Was, may satisfy. Malapit na ang kaarawan ko. Pupunta ka ba? May plano ako nung araw na yon kasi ang dami ng tinulong sa akin ni Jilly. Hindi man lang siya makapagdiwang ng kaarawan niya. Walang puso yon. Kinailangan kong ikansela ang mga plano ko para sa kaarawan mo na lang magdiwang. Seryoso? Seryoso. Huji, wala ka ng pag-asa. Nagpakita lang siya ng konting pagka-disappoint. Sumuko ka agad. Paano mo makokontrol ang sarili mong puso? Una sa lahat, kumalma ka. Mag-focus muna tayo sa kung anong regalo sa kaarawan ang ibibigay kay Geely. Damit? Kurbata? Sapatos? Si Geely, mga custom-tailored ang suot. Suot! Hindi ko kayang bilhin yon, mayaman na siya. Ano pa kaya ang kailangan niya? Teka, tatanungin ko si Lola. Lola, ito ang tirahan ng matandang Geely. Bakit mo ako dinala rito? Mahanda na ang mga sangkap. Magsimula na tayo. Ang paborito niyang ulam ay ang sweet and sour pork ribs na dati niyang niluluto ang tatay niya. Walang sino man ang makakapantay sa lasa noon. Sa birthday banquet ni Yancy, dapat mong matutunang lutuin yon para maramdaman niya ang iyong sinseridad sa pamamagitan nito. Lola, nagkakamali kayo. Ang nararamdaman ko kay Mr. Lee ay purong profesional na respeto lang. Naiintindihan ko, anak. Magsanay ka na. Ay ang aking magiging apo sa tuhod. Ang tangang batang yon hindi pa rin napapansin hanggang ngayon na para sa kanya si G.
Lola, tumalsik sa akin ng mantika. Ang hirap-hirap lutuin ng mga rib na ito. Mga simpleng putahan lang ang niluluto ko sa bahay. Magsanay ka lang, magiging bihasa ka rin. Siguro mag-isip na lang ako ng ibang regalo. Sayang lang ang mga sangkap. Tama po ba, Tito? Sa kaarawan ni Mr. Lee, bakit hindi na lang kayo ang magluto nito? Huwag na, hindi niya ako gustong makita. Ay, hindi! Magluto ka lang ng palihim. Kapag natikman niya ang paboritong lasa ng tatay niya, matutuwang matuwa siya at sa wakas ay makikipagkita sa'yo. Sige, mananatili na lang ako nakatago sa kusina. Sa palagay mo ba magugustuhan ito ni G? Talagang magugustuhan, Mr. Lee. Walang babae ang makakatanggi sa ganyang romantikong paraan. Maligay ang kaarawan. Anong dala mo? Sekreto. Ang dekorasyong ito, baka naman may prinsesang nakatira sa puso. Ni G. Lee? Sabi ng planner, 99% ng mga babae ang gustong-gusto ang estilong ito. Pero paano kung si Shuji ang 1% iyon? Tama na. Huwag na kayong tumayo tayo dyan. Umupo na kayo ngayon din. G, umupo ka sa tabi ko. Umupo ka rin. Si Yancy ay ayaw na ayaw sa maraming tao. Ang kanyang mga kaarawan ay sa opisina niya ginugugol. Salamat kay G. Kung hindi, ang lola mo ay hindi kailanman makakatikim ng birthday cake ni Yancy. Pero, paano naging dahil sa akin yun? Lola, kung magpapatuloy kang magsalita, paano ako makakapag-confess mamaya? Ang mga kabataan ngayon, napaka-impatient. Relax. Ikaw ang dahilan, ang swerte ng pamilya natin. Mula nang dumating ka, napabuti si Yancy sa lahat ng paraan. Ha? Lola, sobra naman. Sige, titigil na ako sa panunukso. Kain na tayo ngayon. Ang sarap ng sweet and sour ribs na ito. Subukan ninyo. Lola G. Lee. Sino ang chef ngayon? Anong problema? Hindi mo ba gusto ang lasa? Kung hindi, ipapagawa ko ulit sa chef. Hindi na kailangan. Masarap naman. Salamat. Maligayang kaarawan, Chili. Ito ang regalo ko para sa'yo. Bakit Lego ang binigay mo sa akin? Narinig ko. Na noong bata ka pa, kasama mo sa tulog ang mga laruan mong Lego. Mahilig ka talaga sa Lego, di ba? G. Lee, konti lang ang pahinga mo, kaya Lego ang pinili ko. Naalala mo lahat yun. Gusto ko ang regalo pero ang daming piyesa. Kailangan ko ng tulong mo para buuin. Ha? Ikaw ang bumili kaya tayo ang bubuo, doon kompleto ang regalo. Sige, parang may mali. Sige na, mag-family picture tayo. Ako na ang kukuha. Hindi marunong magkuha ng litrato ang mga lalaki. Akin na ang phone. Ako na. Hoy G, sumama ka. Tingin dito. 3, 2, 1. Ma'am, tingnan ninyo ito. Naalala ko nung minsan, pagod na pagod ako galing sa business dinner. Nakatulog na siya, yakap-yakap ang Lego set niya. Oo nga pala. Malubha ang allergy ni Yancy sa alak, grabe talaga. Huwag mo siyang papainumin ng kahit anong alak. Noon, lagi siyang nagtutulak ng kumot habang natutulog. Hindi ko alam kung nalampasan na niya yon. Tsaka, paborito niya talaga ang sweet and sour pork ribs ko. Ang sarap ng pork ribs, subukan mo. Hindi na mababalik ang nakaraan. Hayaan na lang natin ang nakaraan. Mr. Lee, may ano ba sa mukha ko? Wala. Mr. Lee, kailangan na nating maghanda.
Lola, sumama ka sa akin. Kailangan ko ng opinion mo tungkol sa isang bagay. Oh, sige. G, ikaw na lang muna rito. Hintay ka lang sandali. Bakit nakabalot ng tela? Yancy, Hmm? kailangan mong magsalita ng mahinahon at magpakita ng damdamin. Huwag mo siyang tratuhin na parang isa sa mga empleyado mo. Naintindihan ko, Lola. Lighting team, handa na. Camera team, handa na. Atmosphere team, handa na. Mr. Lee, handa na kaming magsimula. Chuji. Mr. Lee, may emergency ako. Aalis ako sa likod na pinto. Gusto niyang ipahayag ang pagmamahal niya sa asawa niya. Ano bang ginagawa ko rito? Alis na ako. Wala namang tao rito. Anong kinukunan mo? Nagkukumpisal siya sa asawa niya. Anong kinalaman mo dyan? Bakit ka pa nga nagagalit? Huwag ka nang malungkot. Gusto mo bang i-edit ko ang litrato? Pahiwatig ba ito para sa akin? Maalisin ko ang sarili ko? Malamang ayaw ng mga babae na maipost sa social media ang mga litrato nila na hindi na-edit. Akala ko nga, Malinis na ba ang pagkaka-edit? Hindi ako magaling mag-edit ng litrato. Gabi na. Uminom ka ng gatas at magpahinga. Nanay, kung may nararamdaman talaga ako kay Mr. Lee, sa tingin mo ba dapat akong mag-resign? Marami nang natulong sa'yo si Mr. Lee. Huwag mo siyang guluhin. Pero kung aalis ka ng ganito, nang walang naipapakitang resulta, hindi patas kay Mr. Lee. Naintindihan ko. Puro hirap, walang ginhawa. Sino bang gugustuhin gawin ang trabahong walang pasasalamat? Mag-ingat ka. Baka ikaw pa ang maatas ang gawin yan. Kagawaran ng kawanihan, ano yon? Ito yung non-profit na sangay ng Longyu na tumutulong sa mga nangangailangang matatanda, nagpapadala ng mga libro sa mga batang nasa bundok, dagdag trabaho ng walang dagdag sahod. Sino bang magvo-volunteer? Hala, seryoso ka ba? Bago ako mag-resign, dapat kong tulungan si Mr. Lee na gumawa ng isang makabuluhang bagay. Ako na ang gagawa. Hindi nga. Seryoso ka? Lahat ayaw sa trabahong yan. Ito ang unang beses na nakakita ako ng kusang nag-volunteer. kung determinado siya, irekomenda siya para sa Philanthropy Star Award ngayong taon. Opo. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa atin kapag nasa rurok na siya ng kanyang kinang. Ang damit na ito na mababa ang neckline. Hindi. Nung huling suot niya ng damit na mababa ang neckline, tinitigan siya ng iba. Ang isang ito masyadong mahaba, baka siya ay matisod. G. Lee. Mga world-class na designer ang mga ito na naglaan ng isang buwan sa pagdidisenyo ng gown ni Madam. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pihikan mo, wala na siyang maisusuot para sa charity. Galamatiyan ako na, imatim. Ito na lang, mainit ito para sa kanya. Oh, hindi ito tunay na balahibo, di ba? Ang pagsuot ng tunay na balahibo sa isang charity event ay hindi angkop. Huwag mo siyang hayaang mapintasan. Huwag kayong mag-alala, G. Lee. Eco-friendly faux fur po ito. Ngunit kung kayo po ay nababahala sa mga chismis tungkol kay Madam, dapat po kayong tumigil sa personal na pag-aasikaso sa kanyang mga bagay-bagay. Kung malaman ng mga tao, sasabihin nila na ikaw ang may gawa ng lahat. Tama ka. Chuji, bakit ang dali-dali ng buhay mo? Bakit ka minamahal ni Jaylee? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito.
Hello? Baby Jiang, Sino ito? hindi mo nakikilala ang boses ko. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee. Binatang Jill Lee. Bakit mo ako tinatawagan? Hindi ko lang matanggap ang tagumpay ni Lee Yancy. Hindi mo pa rin ba siya gusto, di ba? Siya at si Shuji ang sumira sa buhay ko. Paano ko pa siya magugustuhan? Gusto kong kamuhian din sila tulad ko. Sige, kung gayon, magkapareho tayo ng mga kaaway. Kung gusto mong magbago ang iyong sitwasyon, gawin mo ang sasabihin ko. Nakuha na, kailangan ng mga batang babae sa timog kanlurang kabundukan ng damit. Bagyo ng niebe sa Hilaga, mga flashlight, coat, instant noodles. Sige na, itala na lahat. Mga tiyak na timeline para sa paghahatid ng relief supplies. Ipapaalam ko sa iyo kaagad. Kailangan kong gumamit ng CR. Aalis na ako. Principal Sue, dumating na ba ang mga donasyong pagkain para sa mga bata at mga winter coat? Mabuti nakakapanatag yan. Walang anuman. Huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin para sa anumang karagdagang pangangailangan. Sige. Nagtatrabaho pa hanggang ganito ka-late, hindi ka pa umuwi. Marami pang batch ng tulong ang kailangang ipamahagi. Mga invoice ng procurement ang kailangang i-verify. Ang charity gala bukas. Ano? Kailangan mo ng tulong sa pag-inom? Kaya ko yan eh. So, para sa iyo. Enggot, nakapangalan ka sa Philanthropy Star. Online voting campaign ito ng isang prestihiyosong magazine. Online voting campaign. Isinumite ko ang pangalan mo. Ito ang damit mo. Pwede mo itong isuot bukas. Wow! Ang galing! Salamat, Merly. Hindi mo susubukan. Walang tao sa kabilang kwarto. Subukan mo para makita kung bagay. Sige na. Bakit ang tagal ng pagsusukat ng damit? Mr. Lee, kakapasok lang niya. Siguro sandali lang. Talaga? Parang 10 minuto na tayong naghihintay. Pangit ba? Ang ganda-ganda talaga. Sobrang bagay sa'yo. Itong mahimulmul na gown, sobrang init. Ano, hindi mo ba gusto ang binigay kong gown? Hindi yon. Mainit lang talaga. Tanggalin ko muna itong shawl. Huwag mong tanggalin. Huwag mong alisin ng walang pahintulot ko. Pero nainitan na ako. Ako. Sa huling banquet, alam mo ba kung bakit binigyan kita ng shawl na yan? Wala kang idea. Kung gaano ka kaganda. Hoy, Mr. Lee. Umuwi ka muna. Gabi na. Babalik ako pagkatapos dito. Sige, pero dapat ingatan mo itong gown. Huwag mong ibenta ulit yan. Siya siguro si Shuji ang nangunguna sa online poll? Hindi lang siya mabait, maganda pa talaga siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang charity gala ngayong gabi ay para parangalan ang mga nag-ambag ng malaki sa philanthropy sa nakaraang taon. Kaya, ngayon na, ipinapahayag ko ang Charity Star ngayong taon base sa public voting ay mapupunta kay Baby Shuji. Congratulations! Salamat po. Miss Shu, may mensahe po ba kayo para sa lahat? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Baking charity ang ginagawa niya. Si Lee Cheng may chismis na pinalayas siya ng pamilya Lee. Kahit bagsak na, malaki pa rin ang impluensya. Kaya pa rin niyang dumalo sa mga charity event. Dati akong kasama sa trabaho ni Shuji. Inaakuso ko siya na nagnakaw ng pondo ng charity. May ebidensya ka ba sa akusasyon mong ito kay BBQ? Subordinate ko dati si Shuji. Wala siyang alam, walang kwenta. Pero magnanakaw ng maliliit na bagay. Nakita ko siyang may suot na mamahaling hairpins. Paano makakabili ang isang college dropout na mahirap na mga ganon? Saan niya nakuha ang pera?
Bawat sentimo na meron siya ay galing sa pagnanakaw. At si L.E. Yancy ay sinadya ang pagkuha ng isang babaeng walang pinag-aralan para pekin ang mga account. Para lang matulungan siya. Handayay ng mga libro. Jiang Mengyao, isang bagay ang paninirang puri sa akin. Pero ang pakikipagsabwatan kay Li Cheng para itakip kay Ji Li? Akala mo ba talaga na maniniwala ang mga tao sa iyong mga walang basehang akusasyon? Walang basehan? Chuji, mapatunayan mo bang hindi ka nagnakaw ng pondo? Huwag mong sabihing wala kang maipakitang resibo. Ilang araw na ang nakalipas, nadiskubre kong ninakaw ang aking mga resibo. Na-invalidate ko na ang mga dokumentong iyon. Na-invalidate? Hindi mo lang talaga maipakita. Nasa akin ang lahat ng electronic invoices ng mga nabili ko kamakailan. Ako, si Shuji, ay hindi kailanman nagnakaw ng pondo ng charity. Ay talagang napagbintangan. Ang mga resibong ito ay tiyak na gawa-gawa lamang. Nasa cellphone mo lang, walang makakapagpatunay. Mayroon ka bang ibang ebidensya? Eksakto! Hindi naman tayo pupunta sa mga donation site para personal na mag-verify. Mukhang may kakaiba talaga rito. Sinong nagsabing hindi pwedeng i-verify? Mga kasama, lumapit na kayo. Ako si Principal Su mula sa Dabashan Suja Village Primary School. Ang mga supply na ipinadala sa amin ay tugma sa listahan ng donasyon. Kumpirmado ko na ang mga dami sa listahan ay tama. Principal Su, Ako si Director Wang mula sa Hangcheng Welfare Center. Kilala ako ng mga reporter dito kaya kumpirmado kong ay yung mga donasyon ni Miss Shu ay tugma sa inventory ng eksakto gaya sa nakalista. Director Wang. Ako si Station Master Liu mula sa Southwest Mountain Relief Station. Kumpirmado ko rin. Station Master Liu. Ako si Director Lee mula sa orphanage. Makakapagpatunay din ako. Director Lee. Bakit nandito kayong lahat? Bahat! Hindi ko kayo nakita kanina. Inimbita kami ni CEO Lee. Mr. Lee, Kaya nga ginamit lang pala tayo. Ang kapal ng mukha ninyo para magkaroon ng lakas ng loob na lokohin kami. Hindi ito totoo. Li Yancy, paano mo nagawa? Li Yancy, paano mo nalaman? Paano ko posibleng malaman ang nangyari ngayon ng maaga? Tama ba? Li Cheng, nang paalisin ka sa pamilya Li, pinabantayan kita. Ang telepono mo ay natap din. Bawat kilos mo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ikaw, Alam ko na simula't simula pa na isa kang walang pusong halimaw, kaya nag-ingat ako. kahit may mapatunayan ka man, ano ang magbabago? Sinusumpa ko. Sinusumpa akong hahabulin kita. Magpakailanman sisirain ang iyong kapayapaan. Tama na. Tigilan mo ang pagkahol. Assistant Joe, dapat nandito na sila. Li Cheng, Jiang Mengyao. Ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon sa paggawa ng pekeng dokumento, paninirang puri at panluloko. Sumama kayo sa amin. Sandali, ito ay isang pagkakamali. Chuji, nagkamali ako, Chuji. Hindi ko dapat ginawan ka ng masama. Patawarin mo ako. Kuya, siya ang utak. Siya ang nagmanipula sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin ang mga bagay na yon. Lahat ito ay dahil sa kanya. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagdala sa akin dito. Hindi ako makakapasok kung wala ka. Makinig ka, hindi ako nananakit ng babae. Tama na ang pagtatalo. Dalhin niyo sila. Sige, Hindi. Kuya, siya ang may sala. Hindi ako, pakiusap. Miss Issue, nagkamali kami sa iyo. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Maaari mo na pong ipagpatuloy ang iyong talumpati. sa totoo lang, hindi talaga ako nakapagtapos ng kolehiyo. At hindi pa nga makahanap ng desenteng trabaho. Sa pinakamababa kong punto, tinanggap ako ng Dragon Rise Group. Kaysa sabihin ako ang charity star, si Mr. Lee ang tunay na charity star, handang mag-alaga siya sa lahat ng nangangailangan. Hindi lamang ako, pati na ang mga matatanda, mga bata, at ulila sa mga bulubundukin. Dito, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat kay Mr. Lee. Hindi niya alintana ang aking mababang pinag-aralan o ang kakulangan ko sa karanasan. Siya ay lumaki sa isang pamilya na kulang sa pagmamahal. Ngunit handa siyang magningning at magbigay init sa bawat taong nangangailangan. Ganun pala ang tingin niya sa akin. Miss Chu, magaling? Magaling. Mr. Lee, ito ang aking resignation. Matagal ko nang gustong umalis. Pero may utang na loob ako sa'yo. Bago umalis. Chuji, kung talagang magaling ako, bakit ka nagre-resign? Ginoong Lee, pag-usapan natin ito pagkatapos ng event. Talaga? Plano bang tumakas pagkatapos ng gala? Makinig kang mabuti. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong yon.
Kulang ba ang sweldo o kaya ay kulang ang mga araw ng bakasyon? Sabihin mo ang mga kondisyon mo, tutuparin ko lahat. Wala sa dalawa. Bakit nga ba talaga? Dapat sabihin mo sa akin ngayon. Ito si Lee Yancy. Pinipilit ba niya ang mga tauhan na purihin siya? Bakit pa kaya siya humihingi ng labis na papuri tapos biglang magre-resign? Eksakto, baka may ilang manipulasyong piwa o pang-aabuso sa trabaho. Hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ganon si Jinong Lee. Kasalanan ko ito. May asawa ako, pero gusto ko ang boss ko. Sana'y matamaan ako ng kidlat. Hindi ako mabuting tao. Tanga. Ako ang asawa mo. Ang taong nakita mo sa pamamagitan ng ad para sa kasal noong nakaraang taon. Tanga ka, nakalimutan mo ang mukha ko? Ikaw nga ba talaga ang asawa ko? Pasensya na, nakalimutan ko na ang itsura ko. Lahat ng panahong ito, ako'y kasal nang hindi nakikita ang sertipiko. Huwag dapat niyang malaman na nakalimutan ko rin. Hindi ba ito galing sa birthday banquet? Napansin mo? Bakit ka tumakbo? Akala ko para ito sa asawa mo. Para nga ito sa asawa ko eksakto. Tanggapin mo na ito, mahal kong asawa. Salamat sa paghahanda ng lahat ng ito. Siya nga pala, malapit nang mag-expire ang 1-year agreement natin. Tama, muntik ko nang makalimutan. Paulit-ulit niya akong pinapa-divorce. Ang mga regalong ito siguro ay pamamaalam na. Kaya, humihingi ako ng extension. Ha? Palitan natin ng forever. Shuji, gusto kita, masaya ako na ang paggusto sa'yo ay hindi na lihim ko. Gusto rin kita. Ang charity gala ay naging grand PDA scene ninyo, Director Lee. Iminumungkahi ko na maghalikan kayo. Halik! Halik! Halik, halik.